Breaking news mga kabayan. Isang sports car na aksidenteng nahagip sa bombshell video ni Zaldico, sinundan at sinuri, at ang mga natuklasan nagbukas ng isang panibagong kahon ng misteryo at mga katanungan. Mula sa may-ari ng sasakyan hanggang sa address ng kumpanya, parehong palaisipan. Matapos ang sunod-sunod na pagtuligsa sa gobyerno, isang senador naman ngayon ang nasa gitna ng kontrobersya. Dahil sa umano'y hindi tapat na pagdedeklara sa kanyang campaign funds, dalawang mabigat na kaso ang isinampa laban kay Senator Rodante Marcoleta na posibleng magresulta sa kanyang pagkakakulong at permanenteng diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Panghuli, kinumpirma ni DILG Secretary Remulla na may lumalabas umanong impormasyon tungkol sa isang posibleng ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa base sa kanilang ICC liaison. Ayon kay Remulla, masusing sinusuri ngayon ang datos habang pinaghahandaan ang posibleng legal at politikal na epekto nito sa bansa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mga pasabog na video ni dating Congressman Zaldico ay patuloy na nagiiwan ng mga tanong. Ngunit bukod sa mga maletang puno umano ng pera, isang maliit na detalye ang nakakuha ng atensyon ng marami. Isang luxury sports car na nahagip sa isa sa mga litrato. At ngayon, isang malalim na investigasyon ang naglantad sa kwento sa likod ng sasakyang ito. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, sinundan nila ang tila nag-iisang resibo sa video ni Ko. Ang conduction sticker ng sasakyan. Ang conduction sticker U0L960. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumento ng sasakyang ito. At dito na nagsimulang lumabas ang mga detalye. Ang sasakyan ay isang 2023 Maserati MC20, kulay mystery gray, na nagkakahalaga ng 20 milyon pesos. Ayon sa mga dokumento, ang sasakyan ay binili at ipinangalan sa isang kumpanyang tinatawag na Sukali Trading. Ang registered owner nito ay si Federico Jr. Guillem Datun. Ngunit dito na nagsimulang maging komplikado ang kwento. Sa pagsusuri sa mga petsa, lumabas ang isang malaking discrepancy o hindi pagkakatugma. Ang litrato ni Zaldico kung saan nahagip ang sasakyan sa tabi ng mga maleta ay may petsang November 29, 2024. Ngunit ayon sa opisyal na registration papers mula sa LTO, ang Maserati ay binili at inilipat sa Sukali Trading noong December 18, 2024. Halos isang buwan pagkatapos kunan ang litrato. Paano nangyari na ang sasakyan ay nasa garahe na kasama ng mga umano'y kickback isang buwan bago pa man ito opisyal na naibenta sa kumpanyang nagmamay-ari nito? Isang malaking butas sa timeline. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang misteryo. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hanapin ang Sukali Trading. Pinuntahan nila ang registered address nito sa Quezon City. Ngunit ang kanilang naabutan hindi isang car trading company, kundi ang gusali ng kilalang multi-level marketing company na Front Row. Nang tanungin nila ang mga staff ng gusali, kinumpirma nila na Front Row ang may-ari nito at wala silang anumang alam tungkol sa isang kumpanyang nagngangalang Sukali Trading. Isang kumpanyang may 20 milyong sports car, ngunit walang mahanap na opisina. At dito na pumasok ang isa pang kritikal na koneksyon. Ang isa sa mga co-founder ng Front Row ay ang bilyonaryong si Sam Versosa. At si Sam Versosa din ang presidente ng Motoren Motorsports Incorporated, ang kaisa-isang authorized distributor ng Maserati sa buong Pilipinas. Isang nakakagulat na network ng mga koneksyon. Ang sasakyan, Maserati. Ang distributor, pag-aari ni Sam Versosa. At ang address ng kumpanyang bumili, nasa gusali ng isa pang kumpanya ni Sam Versosa. Sinubukan nilang kunin ang panig ni Versosa, ngunit hindi ito sumagot. At ang huling pasabog, ayon sa isang dokumento na nakuha ng BNC, hindi lang isang Maserati ang binili ng misteryosong Sukali Trading. Sa parehong araw, December 18, 2024, bumili rin sila ng 3 pang Maserati, isang Levante GT at 2 Grecale, 4 na luxury car sa iisang araw. Ang isang simpleng conduction sticker na nahagip sa isang video ay nagbukas ng isang napakalalim na rabbit hole. Isang sports car na nagkakahalaga ng 20 milyon pesos, isang kumpanyang hindi mahanap, isang timeline na hindi tugma, at isang network na kumukonekta sa isa sa mga pinakakilalang bilyonaryo sa bansa. Ang tanong ngayon, sino nga ba talaga ang Sukali Trading? At ano ang tunay na papel ng Maserati na ito sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa ating panahon? Ang issue ng transparency at accountability na laging sentro ng mga talakayan sa politika ay bumalik ngayon at tumututok sa isa sa mga pinakamaingay na kritiko ng administrasyon.
Ayon sa isa pang ulat ng Bilyonaryo News Channel, dalawang magkahiwalay na reklamo ang isinampa ng election watchdog na kontradaya laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ang ugat ng lahat ng ito, ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSI. Sa isang panayam kay Professor Danilo Arao ng kontradaya, idinitalya niya ang bigat ng mga kasong kanilang isinampa. Una, isang election violation na inihain sa Commission on Elections o COMELEC. At pangalawa, isang kasong perjury o pagsisinungaling na isinampa sa Office of the Ombudsman. Para kay Professor Danilo, hindi ito simpleng teknikalidad. Ang parusa sa mga ganitong paglabag, ayon sa kanya, ay napakabigat. Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon at ang pinakamatindi sa lahat, permanent disqualification from office. Pero bakit umabot sa pagsasampa ng kaso? Dito na binitawan ng kontradaya ang kanilang mga ebidensya. Ang sentro ng issue ay ang pagdeklara ni Senator Marcoleta ng zero sa kanyang campaign contributions. Ibig sabihin, ayon sa kanyang sinumpaang dokumento, walang sinuman ang nag-donate sa kanyang kampanya. Ngunit ang deklarasyong ito ay direktang sinasalungat ng sarili niyang mga pahayag. Ayon kay Professor Danilo, sa isang media interview noong unang bahagi ng Nobyembre, inamin mismo ni Senator Marcoleta na mayroon siyang mga donor, ngunit ayaw daw ng mga itong magpakilala. Ang mas kritikal pa, ginamit umano ni Marcoleta ang salitang napilitan siyang maglagay ng zero. Para sa kontradaya, ito ay isang direktang pag-amin na hindi totoo at hindi tama ang kanyang isinumiting SOSI. Isang malinaw na inconsistency sa pagitan ng kanyang pampublikong pahayag at ng kanyang sinumpaang dokumento. Kinwestiyon din sa panayam kung ang pagsasampa ng dalawang kaso sa magkaibang ahensya ay isang uri ng forum shopping. Ipinaliwanag ni Professor Danilo na hindi ito ang kaso. Bagamat halos pareho ang mga ebidensya, magkaiba ang grounds o basihan ng dalawang reklamo. Ang isa ay paglabag sa Omnibus Election Code at ang isa naman ay perjury. Pero ano ang mas malaking implikasyon ng ginawa ni Marcoleta? Ayon kay Professor Danilo, kung hahayaan lang ng COMELEC ang ganitong kalakaran, para na rin nating binaliwala ang buong sistema ng SOSE. Nagbigay siya ng isang nakakabahalang senaryo. Kung pwede pala ito sa darating na 2028 elections, lahat ng kandidato ay maaari na lang magdeklara ng zero contributions at sabihing ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. At dahil doon, ligtas na sila sa anumang pagsusuri. Para saan pa ang SOSE kung ang layunin nito ay transparency? Ang mensahe ng kontradaya sa lahat ng politiko ay malinaw. Tungkulin ninyong ideklara kung sino ang inyong mga donor. Kung ayaw nilang magpakilala, huwag ninyong tanggapin ang pera. Dahil ayon kay Professor Danilo, posibleng may conflict of interest na itinatago. Baka ang mga anonymous na donor na ito ay mga government contractor na hayagang ipinagbabawal ng batas na mag-donate sa kampanya. At dito na pumasok ang isa pang anggulo sa kaso ni Marcoleta, ang kanyang sariling yaman. Ayon sa kanyang SALN, nasa 51 milyon pesos lang ang kanyang idineklarang yaman. Ngunit ang kanyang ginastos sa kampanya ay umabot sa mahigit 112 milyon pesos. Kung wala siyang tinanggap na donasyon, saan nanggaling ang natitirang 61 milyon pesos? Ito ang tanong na hindi pa nasasagot dahil sa kawalan ng transparency. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol kay Senator Marcoleta. Ito ay tungkol sa integridad ng ating halalan. Ito ay isang pagsubok sa ating mga batas kung kaya ba nitong panagutin ang mga makapangyarihang politiko na tila ginagawang biro ang obligasyon ng pagiging tapat sa taong bayan. Sa kabilang banda, ang pag-upo ni Remulla bilang bagong ombudsman ay sinabayan ng sunod-sunod na mga pasabog. At ngayon, sa isang panayam sa DZMM Teleradyo, nagbigay siya ng isang malalim na pagsilip sa kanyang mga unang araw sa pwesto at sa mga hamon na kanyang hinaharap. Ang unang isinalang sa kanya, ang isa sa kanyang mga pinakaunang desisyon na umani ng papuri, ang pag-reverse sa ruling ng dating administrasyon na naghihigpit sa pag-access sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng mga opisyal. Para kay Remulla, hindi ito isang mahirap na desisyon. Ito ay simpleng common sense. Ipinaliwanag niya na ang transparency ay isang panawagan ng taong bayan. Kung papasok ka sa serbisyo publiko, dapat open ang iyong buhay na parang isang libro. At ang dating sistema, kung saan kailangan mo pang humingi ng permiso sa opisyal para lang makita ang kanyang SALN, ay katawa-tawa at naging isa sa mga sanhi ng impunity o kawalan ng pananagutan. Mula sa SALN, napunta ang usapan sa kanyang personal na paglalakbay. Bilang isang veteranong politiko, naging gobernador, kongresista at DOJ secretary, na-imagine ba niya na hahantong siya sa pwestong ito? Dito, nagbahagi si Remulla ng isang personal na kwento. Ang ideya raw ay pumasok sa kanyang isipan noong panahon ng isa sa mga pinakamalaking krisis na hinarap ng bansa noong siya ay nasa ilalim pa ni dating Pangulong Erap.
Doon niya naisip na ang kailangan talaga ng Pilipinas ay isang magaling na ombudsman para mapanatiling tapat ang mga opisyal. Para sa kanya, ang probisyon sa ombudsman sa saligang batas, bagamat hindi perpekto, ay isa sa mga saving grace nito. Ngunit nilinaw din niya ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw siya isang judge, jury, and executioner. Ang kanyang mandato ay may dalawang bahagi, ang puksain ang korupsyon at ang siguruhing ginagawa ng mga opisyal ang kanilang trabaho. Nagbigay siya ng isang napapanahong halimbawa, ang problema sa mga telco. Ikinuwento niya kung paano niya kinausap ang NTC Commissioner tungkol sa mga drop call at sa mahinang serbisyo na binabayaran ng taong bayan. At ang mas malala, ang multa raw sa mga telco para sa bawat violation ay 5,000 piso lang, isang halagang mas mura pa kaysa sa ayusin ang kanilang sistema. Para kay Remulla, ito ay isang malinaw na non-feasance o hindi pagtupad sa tungkulin ng isang regulator. At ito ay isang bagay na sakop ng kapangyarihan ng ombudsman. Sa gitna ng mabibigat na usapin, napunta ang tanong sa kanyang mga personal na relasyon. Ngayong hawak na niya ang isa sa mga pinakakinatatakutang posisyon. Kumusta na raw ang kanyang cellphone? Nabawasan ba o nadagdagan ang kanyang mga kaibigan? Ang sagot ni Remulla, marami raw siyang text na hindi na niya nare-replyan. At ang mga dating madalas tumawag ay hindi na ngayon tumatawag. Ang pinakamadalas na lang daw tumawag sa kanya ngayon, ang media. At dito na pumasok ang pinakakritikal na tanong. Bilang isang taong galing sa Kongreso, ano ang pakiramdam na ngayon ay posibleng kasuhan niya ang mahigit 10% ng kanyang mga dating kasamahan? Ipinaliwanag ni Remulla na noong nasa Kongreso pa siya, mayroon silang mga rules of the game. Walang basagan ng trip at igalang ang teritoryo ng bawat isa. Alam daw niya noon na may mga kasamahan siyang lumalabag na sa batas tulad ng mga kontraktor. Ngunit hindi niya ito pwedeng pakialaman dahil hindi pa naman siya ombudsman. Pero nandito na tayo, anong magagawa ko? Tanong niya. Inamin niyang alam niya ang terrain o ang kalakaran sa loob at mayroon daw talagang dapat gumawa ng paglilinis at ang paglilinis na ito ay hindi magiging madali. Inilarawan niya ang kanyang trabaho na parang pagluluto ng bibingka. May init sa ilalim mula sa mga kritiko at destabilizer at may init sa ibabaw mula sa pressure ng publiko at ng administrasyon. Ang mahalaga, ayon sa kanya, ay maging pantay ang luto. Ngunit sa kabila ng bigat ng trabaho, mayroon siyang isang malaking bentahe. Ang kanyang opisina ay hindi kapos sa resources. Ibinunyag niya na sa lahat ng ahensyang kanyang pinamunuan. Sa Office of the Ombudsman lang siya nakakita na walang problema sa pera. Sa katunayan, ang kanilang plantilla ay para sa 2,000 empleyado, ngunit 1,300 pa lang ang kanilang kasalukuyang bilang. At ngayon, mayroon silang 500 bagong abogado na nag-a-apply kung saan kukuha sila ng 100 sa mga darating na buwan. Sa huli, inilatag niya ang kanyang mas malawak na pananaw para sa kanyang opisina. Hindi lang daw ito tungkol sa pagpapakulong ng mga tao. Ito rin ay tungkol sa pag-aayos sa mga basura ng sistema. Mula sa problema sa waste management sa mga LGU hanggang sa paglilinis sa mga korte. Ipinaliwanag niya na maging ang mga huwes na hindi ginagawa ang kanilang trabaho ay maaari ring kasuhan ng ombudsman.